Magkano nga ba talaga ang kailangan mong budget para ma-renovate ang bahay mo sa SMDC Cheerful Homes? Kung bibili ka ba ng unit, sapat na ba ang 300,000 o kailangan mo ng halos 1 million pataas? Sa vlog na ito, ipapakita namin sa inyo ang actual ongoing renovation. From affordable upgrades hanggang sa fully customized dream home. Makikita ninyo kung ano ang mga materials ang ginagamit, kano ang estimate, budget, at ano ang pwede ninyong gawin depende sa inyong financial capacity. At sa dulo ng video na to, sasamahan namin ang aming client na si Ms. Sam habang ini-inspect ng contractor ang mismong unit na nakuha niya para magkaroon siya ng tamang quotation bago magsimula ang renovation. So kung plano mong bumili o nakakuha ka na ng unit sa SMDC Cheerful Homes, panoorin mo ito hanggang dulo dahil malaking tulong ito sa pagpaplano ng future home mo. Hello mga kasanting, kumusta po kayo? Punta po tayo sa SMDC Cheerful Homes 2. At kung bago pa lang kayo sa ating YouTube channel, please do like and subscribe. Ako pala si Kuya George. At kung kayo ay naghahanap ng properties, punta lang po kayo sa website natin. So po nakalisted lahat ng mga unit na binibenta po natin. Punta lang kayo sa kasanting.com. Ayan, kasanting.com. So, click nyo na lang po yung nagustuhan yung unit at meron din po tayong vlog sa ibaba niya. And for the computation guys, get in touch with me. Yung mga prices is depende po dun sa orientation ng bahay. Kung siya ba ay facing east, facing west, mga ganun po. Tapos maganda po kung tawagan nyo po ko or kontakin nyo po ko sa number ko. By the way guys, daan lang tayo ng office. Alright guys, so ayan, dito na si Miss Amor. Let's go. Ito lang yung meeting place namin, likod lang ng office. Okay, so this place is a commercial coming soon center ng SM. Alright, so we're very excited. Wait kami dito. Ayan. And sa entrance na yan, papasok yung client natin. So yung office natin guys, dun lang. Ayan lang. Hindi natin kasama sila Dexter ngayon dahil busy siyang pick up ng mga laundry. So for your needs guys na. So we can manage your property and do laundry at the same time. Nandito na yung ating main character. Yung contractor. So the contractor and the client. Convoy tayo ma'am, convoy tayo. Makakasama natin ngayon si Sir Joel Derit, owner ng Night and Day Construction Services. Isa siya sa mga contractor na may iba't ibang ongoing renovation project dito sa SMDC Cheerful Homes. Kaya perfect itong pagkakataon para makita natin ang iba't ibang design, iba't ibang budget, at iba't ibang klase ng renovation. Isa ito sa mga madalas na tanong ng ating mga buyers. Kuya George, magkano ang renovation? Ano ang magandang design? Sino ang pwedeng gumawa? At ngayon, masasagot natin ang lahat ng mga katanungan na yan. Ay ma'am, si ma'am. Ako lang ang baby. Nagkatinig ko pala ito. So look at that guys. Shout out Sir Aldos. Client natin. Kapagawa din sila. Meron kami client ganito yung unit. Nakapita nila. Hindi nakita ko sa mga kasi may mga nag-a-ads. Yeah. Sir, kulang kayo sa mga promotion. Puno na lang. So gusto yung ako, pakin ko sa unit na to, 144. So unit 100 ko ako. Ito sa chair 14 by 15, para pinis ko na. Investor din po ako eh. Kaya lang, hindi ko na po muna ginawa kasi currently hindi mo po yung pag-uwi na. Pero sakto po kayo kasi kakatapos ko din sa major.
sakali. Naalam ko pa nga lang yung gusto ko mag-turn over yung tapos. Ay, hindi pa na turn over. Actually, ngayon pa lang mga Ano pa permit. din i-decide pa kasi sabi ko, hindi pa. Yun nga, alam ko. Walang suggestion ko kung paparenovate mo na pag nag-patch list yung initial inspection. Yun i-accept nila. Kasi pag mag-patch list pa kayo, abutan talaga. Oo, kasi Tatlo hanggang isang inaano taon. ko din eh, no? Gagalawin din po. Gagalawin mo din naman. Magbabuhay din po yung warranty. Set your expectation. May process po kami kasi for so hindi po kami nagbibigay ng random. So, bibigyan ko po kayo ng questionnaire. Doon po nililista yung mga Ay, hindi ko ako bibigyan ng overview lang. Kasi meron ako may mga binigay na sa akin. applications. So, pwede ko po kayo bigyan ng naging existing namin na project. Oo, pwede Pero kami kasi po naman. nag-action po kami. Pwede naman yun. So, based dun sa scope of works, magsusukat po talaga kami. And then, bibigyan po namin Gusto ko kayo exact bill of yung bedroom. lang siya ng So guys, ito yung pinapakita natin na showroom sa mga nakakuha dito. Like Sir Aldos, ayan. Sa unit din natin, ganito yung papagawa natin. Oh. Ganda nito for Airbnb. Look at that. Oh. Diba? Ample space for you to have a coffee. Pero di tayong mga nag-Airbnb dito na kinukunan natin ng labada. So, ayan dito yung aircon, tatlo for, I think, isa sa living and dalawang bedroom. So, ongoing pala siyang ginagawa, guys. So, here, ginamit nila is more on aluminum frame. Anti-anay ito, pati closets or structural. Kung rooms lang, pwede po ng 2 to 3 months. Ano to? Kung papangalanan ko yung house na to, a house of glass. A house of glass. So kasi kami, yung kung ginawa namin, lahat po kasama. Bedroom number 2. Walang ASCII. Bedroom number 2. Okay, di ba? Ito na yung ano niya, oh. Closet niya. Oh, anti-anay. Sa inner unit, Hindi magkakaanay to. Hindi magkakaanay. Ganito. Space. CR. reason why May enclosed na rin siya, oh. Cement enclosed dito. May upuan pa. May upuan dito. Oh, habang nagsha-shower ka, nag-relax ka. Ano ba? Apaka, di ba? Brilliant. budgetan niyo po 800 to 1 million. Wala pong walang cabinets, walang ginawa namin cabinets 1.2. Pero again, Ito tayo. magbibigay po kami ng detailed proposal sa inyo. Look at that. So dito po yung magiging laundry niya. Tapos ito, may din po siya cabinet na gagawin. Yung value niya, pinaspecify na po. So, ito yung laundry area niya. So may maximize po talaga. Mhm. So ito yung tapos meron po siya na shower. Pasok po kayo. Galing, oh. Buksan niya yan. Meron na siyang hangin. So, ang unit na to, meron siyang space pa, no? It's good about this unit kasi meron pa siyang space. Diba? Ay, oh, hindi siya nakalitaw, no? Tiyanan nyo guys, oh. Yan, oh. Actually, sa cheerful po, kailangan Yan yung trademark nila. magdadalawang box po kami. Wala kang makitang, ano. Wala kang makikita ng sa Wire. wires, tubes, lahat po nakakatap. Ito din, oh. Ang ganda-ganda po ng bahay na iba. Meron Pero ka ba nagawa na sa cheerful ko? Opo. Actually, right now, meron po kami yung Pwede natin tatlo. Yung pinunta natin kapon, sila yun. Pero yung isa po naka-turnover na eh. Okay Nandun na lang yung kahit may-ari. yung labas. Pwede tayo May siguro picture. hanggang sa baba. Meron pa rin May pong picture. pictures. Okay. Pero pwede natin makita yung actual. Sir Yes, Justin, ah. anyway, si Sir Justin siya po yung engineer. Eh, Sir So, Just. kami po, may- Sir Justin. may engineer po kami on site every day. Ah, okay.
And si Sir Jazz by Night and Day Constructions and Services dito. Sila po yung gumawa nito. So, shout out. Sige, shout out ka ba? Wala? Oh, sige. Ayan si Sir, si Engineer. Okay, so dito tayo sa Night and Day Construction Service. Ayan guys. Makikita natin na around 70% completion na ang renovation. Isa sa unang napansin ko ay ang paggamit nila ng aluminum frame partition. Imbis na traditional concrete walls, magandang option ito lalo na kung gusto mong magkaroon ng mas maraming bedroom nang hindi masyadong lumit ang space. Manipis ang aluminum framing, kaya mas efficient gamitin ang floor area. Bukod doon, termite proof, hindi madaling kalawangin kapag tamang materials ang gamit. Mas mabilis i-install, mas maganang structure, madaling i-customize kapag gusto mong baguhin ang layout sa future. Makita rin natin na built-in cabinet, may kitchen extension na rin, malinis ang finishing, at mas nagiging functional ang buong bahay. Isa ito sa magandang halimbawa kung paano mo mapaganda ang isang compact na bahay. Ngayon naman, lipat tayo sa Cherpool Homes 2. Dito natin makikita ang iba't ibang level ng renovation depende sa budget. And then we are now at Cherpool 2, guys. Okay. So, mag-iwan kayo ng ID dito. Ito yung latest project nyo po dito, Sir Joel, ano? Opo. Bali ang may-ari po ito BGC. So, Mostly mga Manila, no? So, Ayan, ito yung latest namin. Nagwa, Ate Sam na lang. wood plank. Ganito yung asintada niya, oh. Nakapasok yung ano. SF. Ayan. Apo, yun pa guys, sa inyo po to. Lang po yung pwede open. Sa likod po, pwede pero polycarbonate. Polycarbonate. Sige, ganyan. Dirty kitchen mo tsaka ano. May ano yan? May sink. Ako, may single. Tapos yung So, ito yung latest project nila dito. Ay, shout out. Ay, kaway-kaway. Pwede kayong ilabas sa vlog. Yan. Ay, may sila dito yung ano, yung titira. Dahil ito yung sinasabi kong pagka may anak kayong nasa NU na nag-aaral sa SM, isa ito sa kinonsider nila. Nagustuhan nila? Nagustuhan niya? Nagustuhan niya? Nagustuhan niya. Umikot kami kahapon ng mga subdivision. Pero alam naman natin yung bang taste ngayon ng mga Gen Z, di ba? So, ano more? Nagustuhan mo rin? Nagustuhan mo rin? Pero kumuha natin, no? Ayan, guys. Ikaw naman. Kasama po sa lahat ng kontrata nito. Hello. So ito po inabot ng 450 po. So wala akong extension. Pero kasama po yung cabinet. 450, sir. Kasama cabinet. Hindi siya So yung plano niya po, loft po siya. Net, maglalagay siya ng net. Kakaiba tong unit nito. Oo nga, no? So papalibutan lang po namin ng mga hook. Tapos parang yung parang hammock, malaking hammock. Tapos dyan po maghaharap. Extension. Nakikita ko yun sa Maldives. So medyo ano po siya. Parang meron po siyang bed area. Nice, no? Ang creativity mo na talaga dito, eh, no? The more creative you are, the more siya maging. So, ito yung purpose talaga ng SMDC. Bakit yung turnover is raw. Yeah. Sila po titira. Sa muhingi po, yun po pa tayo sila.
Actually, naman kahit pagigidit ang gawa, mas gusto niya pag ito showroom. Yung doon sa, napunta namin kahapon, doon namin nakuha yung number mo. Yung sana. So ito po yung pangatlo. Silipin natin yung pangalawa, tapos try natin yung silipin yun natapos mo na. Ayun. Ang renovation cost ng bahay na ito ay nasa approximately 450,000. Nasa around 60% completion pa lang ito. Kasama na rito ang gate, ceiling, built-in cabinet, kitchen expansion, tiles work, interior finishing. Habang ginagawa pa lang, makikita mo na agad kung gaano kalaki ang magiging pagbabago ng bahay. Mas magiging komportable at mas tumataas din ang value ng property. Kung limited naman ang budget mo, magandang option itong susunod na pupuntahan natin. Nasa around 300,000 ang estimated cost nito. Kasama na rito ang concrete parking, kitchen expansion, built-in cabinet, modern glass stairs railing. Wala pa itong fence kaya mas mababa ang overall cost. Magandang option ito para sa mga gustong munang unahin ang interior bago ang exterior improvement. Proof na hindi mo kailangan ng milyon para magkaroon ng maayos at modernong bahay. Sir Joel, about sa pricing natin. Ito po yung pinakamura namin ginawa. Okay. Ito po ang contract nito 300. 300. So, yung isa, 450. That's a rough estimate, no? 400. But ito, mas down. Wala Down. po yung bakod. Wala siyang bakod. Ayan, no? Ito yung namin, wala po siyang bakod na simento lang po. Kasi po mataas. Pa-slope siya. Actually, yun po yung dahilan. Bakit mas kaya so, ayan po yun. Ano po papasok yung sasakyan niya. Oo nga. Kasi po wala pong additional structural. Kung sisilipin ito. So, ito, parang ito, walang gate. Just as it is. Ay, wow! Nakikita ko na. Tapos SPC lang. Kumbaga finish lang talaga. Oo. Opo, pwede. So yung flooring po, SPC cast. Yan. Medyo may lumilang po kasi. Ito po patapos na. Pipintuan na. Yan. Sama tayo. Yung cabinets niya, laminated maling plywood po. Melamine. Actually hindi po. Laminated. Laminated. Maling plywood po. So, dito tayo. Sa expansion natin dito sa likod, ganito lang yung allowed nila na polycarbonate. Hindi siya pwedeng takpan. Because, kasama yan sa kasi, sa building code na dapat may 2x2 na open stage na rin siya. Pero, ito, polycarbonate. Fits na rin ito. Ayan, meron siyang laminated po ito. PVC panel, laminated. Less maintenance. Ito for 300. 300 to 350. So, mga yung timeline, sir, pag mga ganito, yung turnover nyo. 4 to 6 weeks. Okay. And Walang. yung mga restrictions kasi pwede lang ito Monday to Friday na. Mas pag-holidays. Hindi pwede. So, babase pa rin tayo sa scope. So ito, ano lang talaga pinalinis ng kulang. Yung matitirhan na. Kasi wala to hindi include yan. Yan. Ito 46 weeks. 46 weeks lang. Ang livable na siya. Now, nag-additional na lang siya ng painting works. Kasi yun sa original po, walang painting works. So, as you can see, ano din yung unit po, medyo namin. Tagal din na turnover siguro. Nilagay nila dito is laminated din. Tapos yung last nila, sir. Okay. Glass na rin siya, no? Yes. Glass. Okay. Yan.
Oh, sila na rin daw mag-asikaso sa kuryente, tubig. Ayan. Yung tiles sila, ano na rin to improve. Kasi 60 by 60. Di ba? Kasama na yung tiles. No? Hindi na siya, ano. Ito yung maganda dito. Meron siyang ginawa nilang TV rack. Tapos may mga shelvings pa. Nice. Ayun, maganda. At least maano natin. Next, pupunta naman tayo sa isa sa mga pinaka-inspiring na project na nakita natin today. This is an inner unit, similar na unit na kinuha ni Miss Sam. Kaya magandang reference ito para makita ninyo kung ano ang mga possible na maging outcome ng isang full renovation. Since turnover na ang bahay at occupied na ng owner, hanggang first floor lang muna ang pipakita natin bilang respeto sa kanilang privacy. Ayon kay Sir Joel, ang buong project na ito ay may estimated investment na nasa around 1.2 million. Kasama na rito yung room expansion, roofing extension, front extension, customized interior, bedroom partition, premium cabinet, lighting fixtures, at iba pang improvement depende sa final design. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na kailangan mo ring gumastos ng ganitong halaga. Every renovation project is different. Final cost will always depend on your preferred design, material you choose, the scope of work, at syempre, sa budget na gusto mong ilaan. Ang maganda sa ganitong setup, fully customizable na ang renovation. Pwedeng unti-unti, pwedeng by phase, o pwede ring i-design according to your priorities and budget. Kaya mas madaling ma-achieve ang dream home without spending more than what you're comfortable with. For turnover na this Saturday. Okay, naiwan na tayo. Let's go. Alright guys, so we are here at the inner which our client has ready reserved. So dito complete package yung ginawa. Sa harap, look at the extension guys. Alright, and then naglagay sila ng roofing side. Alay sir, kaway. Sala ka sa vlog ko. Siya na gumagawa, one of the staff ni Sir Joel. Ginamitan nila to ng modern, like ito. Texture niya parang wood, no? Yung gate nila, yung parang default, no? Default. Maganda to kasi kaysa naman isang ano mo, di ba? Isang open mo. Oh, yeah. Diyan lang. Yeah. And look at that, oh. Yung about 1 meter, 2 meters. 2 meters. Yung sidewalk niya, yung pushback. Yeah. And ito, may trees siya. Ayan.
One thing na gusto kong i-share sa inyo after touring this renovation project, huwag nating i-compare ang budget ng isang bahay sa budget ng iba. Every homeowner has different needs, different priorities, at syempre, iba't iba rin ang desisyon na gusto nilang ma-achieve. May iba na simple lang ang goal. Gusto lang magkaroon ng additional room or kitchen extension. Meron namang iba na gusto talagang i-transform ang buong bahay into their dream home. That's why the best first is always schedule an actual site inspection. Once makita ng contractor ang unit, mas accurate nilang maibibigay ang recommendation at quotation. Ka-breakdown ang labor, materials, timeline, at scope of work para alam mo talaga kung saan napupunta ang budget mo. Mas transparent, mas organized, at mas madaling magplano bago magsimula ng renovation. Habang kausap ko si Sir Joel Derrit, may isang bagay akong talagang na-appreciate sa kanya. He shared that for him, construction is not just about earning from every project. As a Christian, naniniwala siya na ang trabaho ay isang responsibility at isang paraan para makapaglingkod sa ibang tao. Ang goal niya is not only to build beautiful homes but also provide quality work that his client can trust. At hindi lang client ang mahalaga sa kanya. He also value people working with him. Gusto niyang magkaroon ng maayos na trabaho, stable income, at magandang opportunity ang bawat member ng kanyang team because he believes that when you take care of your people, everyone grows together. Sabi nga niya, kapag ginawa mo ang trabaho mo with integrity, excellence, at may tamang purpose, not just for profit, God will always provide in His perfect time. Personally, I believe that. One of the reasons why many homeowners continue to trust Him with the renovation project. Thank you. Thank you, Sam. I-WhatsApp na lang. Ashley! Julia, thank you. Bye. Sir. Okay guys, good job. Ciao. Ciao, bye.